Amen. Minsan pa nga po, palakpakan natin yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Amen po. Tunay na mabuti po ang ating Panginoon. Amen. Marami pong nagpaalam dahil meron po silang mga sakit. Po, ingat po tayo. Marami daw po talagang may sakit. Nasa ospital na po. Iba na mga na-ospital. Amen. Pero patuloy tayong iniingatan ng Panginoon. Amen. Pag may may sipon. Ano po? Pero ingatan tayo ni Lord. Amen. Salamat sa Panginoon, nakakapuri pa rin tayo at nakakapunta pa rin tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga dumarating na mga pagsubok sa bawat isa sa atin. Alam ko po, marami tayong mga pagsubok. Ano po? Pero patuloy pa rin tayong pumupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon upang katagpuin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po, Panginoon, ay makikinig ng salita mo. Dalangin namin ang banal mong Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay, sa puso, sa isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nasa online, Panginoon. Kilusin mo po sila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Dual citizenship. Citizen of Heaven. Part 1. Ano po? Part 1. Kung mayroon kayong mga Bible, bukas niyo po sa Pilipos 3:20. Ang sabi po diyan, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang langit ang tunay nating bayan. Amen. Sino po dito nananabik na makarating na sa langit? Amen. Ayaw nyo magsitaas ng kamay, hindi ko kayo tatanungin kung ngayon na. No? Lahat ng Kristiyano ay may dual citizenship. Tayo ay citizen sa langit na naglalakbay sa daigdig na ito. Manlalakbay lamang po tayo dito. Ano po? Bilang mga Kristiyano, may dual citizenship. Mayroon tayong 3 tanong na lumutang dito na dapat alam ng bawat isa na nagtataglay ng pribilehiyong ito kung ano yung mga tanong na ito na dapat nating bigyan ng kasagutan sa araw na ito. Unang tanong, ano ang responsibilidad ng isang citizen sa langit? No? Pangalawa, ano ang responsibilidad ng isang citizen sa mundo? Dahil narito pa tayo sa daigdig na ito. Hindi pa tayo namamatay. Pangatlo, ang tanong na dapat nating bigyang pansin, ano ang ating gagawin kung magbabanggaan na sa puso natin ang responsibilidad natin bilang citizen ng langit at ng citizen sa mundong ito? Pag nagbabanggaan na po ito. Mahaba po itong paksa. Ano po, mahaba po ito. Kaya nilagyan po natin ang part 1 hanggang part 3. 3 tanong eh. Kaya yung part 2 at part 3, marahil sa next year nyo na maririnig. Kasi next week, Christmas celebration natin eh. Sabado po yun. Ano po? Naalala ko, Sabado po natin gagawin yun, umaga ha. Huwag niyong kalilimutan at napakarami po nating raffle dyan sa baba. Meron po tayong bahay at lupa na ipapano, tsaka jacket at unan, tatandaan niyo po yun. Yun ang pinakamahalaga kaysa dun sa bahay at lupa, yung jacket at tsaka yung unan. No po? Amen. Ano nga ba ang dapat nating gagawin? Yun yung tanong. No? Mahaba po ito. Kaya next year na. Sa araw na ito, alamin natin yung unang tanong. Ano yung unang tanong? Ano ang responsibilidad ng isang citizen sa langit? Dapat alam niyo yun. O taas ang kamay ng mga taga-langit.
Hindi kayo tagalangit? Ayaw yung tumaas ang kamay. Taas ang kamay ng lahat ng tagalangit. Amen. Yung may hawak ng passport sa langit. Si Sister Jules, yun ang trabaho niya. Gumawa ng mga passport. Nakikita ko, no? Visa sa China, visa sa Japan. Yon. Tayong lahat ay tagalangit. Ano yung responsibilidad nating bilang citizen sa heaven? Ang sabi ng Pilipos 3:20, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Anong sabi doon? Sa kabilang dako, ang langit daw ang tunay nating bayan. So hindi dito. Hindi lang dito. No? Hindi lang dito. At mula ro'y hinihintay din natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sino nananabik sa bawat isa dito na iniintay niya yung magdadala sa atin sa langit? Sino magdadala? Ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano nga ba muna, no? Paano nga ba tayo naging citizen sa heaven? Bago natin malaman kung ano yung responsibilidad, ang tanong, paano ka naging citizen sa heaven? Kapatid, paano kayo naging citizen sa heaven? Alamin natin. Ang sabi, sa ating kapanganakan daw sa mundong ito, agad-agad tayong naging mamamayan sa mundong ito. Kaya nagagawa natin ang mga gawain sa mundong ito. Sinilang tayo dito. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. No? Sinilang ka, agad-agad, naging citizen ka na ng mundong ito. Kaya nga may birth certificate. Katunayan na ikaw ay isang Pilipino. Sino dito may birth certificate? Amen. Yan ang nagpapatunay na ikaw ay isang Pilipino. Di ba? O nung tayo sinilang sa mundong ito, na laking tuwa nga ng magulang natin, agad-agad ay naging citizen tayo sa mundong ito. Kaya malaya ka na ginagagawa mo. Yung mga bagay sa mundong ito, malaya kang piliin kung anong gagawin mo, masama o mabuti. Kasi tiga rito ka sa lupa. Tiga rito tayo sa lupa. Pero, nang tanggapin natin si Jesus at sumampalataya sa Kanya, kasabay noon ang pagiging agad nating mamamayan sa langit. So nagiging dalawa. No, nagiging dalawa yung citizenship, tama, yung citizenship natin. Saan yun? Dito sa lupa at doon sa langit. No, sa langit. Paano tayo naging citizen sa langit? Nang tanggapin natin si Kristo. Amen? Yun lang yun. Nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, agad-agad naging citizen ka sa langit. Ang sabi ng unang Pedro 1:3, purihin natin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay. So may binabanggit, tayo ay isinilang. Noon, isinilang ka sa mundong ito. Ngayon, nung kinilala mo ang Panginoon, agad-agad, ang sabi, isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Alin daw ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa? Yung bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Dati ang buhay natin dito lang. Pero nung makilala natin ang Panginoon, pumasok yung pananabik. Nilagay ng Panginoon. Na ano yung pananabik na yun? Gusto natin makilala ng lubusan ng Panginoon. Itong nagdala sa atin o nagbigay sa atin ng panibagong citizenship. Saan? Hindi lang sa lupang ito. Sa langit na bayan. Ang sabi, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. So mayroon tayong tunay na bayan. Alin daw ang binabanggit doon na tunay nating bayan? Ang langit. Ang langit. Bilang citizen
sa heaven, ano ang ating responsibilidad bilang citizen sa heaven? Dapat alam ito ng mga mananampalataya. Uulitin ko, tanong, sino dito ang tagalangit? O, dapat alam mo to. Ano ang responsibilidad? Unang responsibilidad, kailangan tayong maging kinatawan ng ating hari sa langit, sa daigdig na ito. Ano daw yung responsibilidad natin? Kailangan tayong maging kinatawan ng hari natin. Saan daw yung tunay nating tahanan? Sa langit na bayan. Sino ang hari doon? Ang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ang Panginoong Jesucristo ang hari ng langit, ano ka dito sa lupa nang tanggapin mo siya? Dapat kinatawan tayo ni Kristo dito sa lupa. Kapatid, sinabi nga, tayo'y mga manlalakbay dito sa lupa. Bilang manlalakbay dito sa lupa, dapat kinakatawan natin ang ating Panginoon. Amen? Dapat kinakatawan natin ang Panginoon dito sa lupa. Dapat kung ano yung sinasabi ng Diyos, sinasabi natin dito sa lupa. Tama ba yun ang kinatawan eh? Sabi nang dahil sa pananampalataya ni Pablo sa Panginoong Hesus, siya ay naging isang taong binago ng Diyos. Si Pablo. Sabi ng 2 Korinto 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. Sinabi ko kanina, magiging kinatawan tayo ng ating Panginoon. Ano dapat ang makita sa atin bilang mga kinatawan ng ating Panginoong Jesucristo, ng hari sa langit? Dating buhay? Hindi na dating buhay. Sabi doon, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So bagong Romel, bagong ikaw. Hindi na yung nabubuhay noon. Hindi na yung luma mong pagkatao kasi kinatawan ka na ng ating Panginoon. Kung dati maiinitin ang ating mga ulo, mabilis tayo nagagalit, bilang kinatawan ng ating Panginoon dito sa lupa, mga kapatid, bagong buhay dapat ang nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin. Totoo nga ba na tayo'y mga tagalangit? Bilang mga taong tagalangit, dapat ang pag-uugali natin makalangit. Ano daw dapat ang magiging pag-uugali natin? Makalangit. Pastor, tila mahirap yan. Mahirap kung hindi ka tagalangit. Mahirap kung hindi ka tagalangit. Pag ako naiinis, mahilig akong magtiis ng tao. Apo, yun yung pagkatao ko. Tinitiis ko yung tao. May pagkakataon na naiinis ako sa isang tao. Naiinis ako. Ay sabi ko, hindi ko na siya intindihin. Hindi ko siya intindihin. Bahala siya. Bahala siya. Habang dumadating, kasi sabi ko, hindi ko bibili ng isang ng regalo sa Pasko. Hindi ko bibili. Sabi ko, hindi ko bibili ng regalo sa Pasko, bahala siya. Kasi parang nakukusume ko, parang gano'n. Kaya lang, bilang tagalangit, nag-usap nga kami ng mag-asawa eh. Sabi ko, hindi ko pala kayang tumiis. Hindi ko pala kayang tumiis ng tao. Kaya yung pala ang turo ng Panginoon, kaya sabi, mahalin mo, maging yung kaaway mo. Di ba? Hindi ko naman siya kaaway, kaya lang ako, naiinis. Pag naiinis ako, ang sabi, tinitiis ko. Tinitiis ko. Kaya lang, bilang taong o bilang mamamayan sa langit, ang sabi, bago ka na eh. Bago ka na. So yung lumang Romel, titiisin mo. Titiisin mo yung tao. Hindi ko siya bibigyan. Ayoko magbigay. Pero yung bagong Romel, hindi na niya matais. Kahit pa nakakainis.
Hindi mo na matiis. Bakit? Umiiral yung bagong buhay. Kaya sabi ko kay Belia, hindi ko matiis. Bibili ko. Binili ko. Pinili ko. Eh bakit? Bago na eh. Bago na. Di po ba? Bilang mamamayan ng langit, dapat nakikita sa atin yung ugaling makalangit. Nino, ng mga taong nakapaligid sa atin. Mga kapatid, maraming saksi sa atin. Maraming nakamatsyag sa atin. Maraming tumitingin sa buhay ng bawat isa sa atin. Totoo ba na tinanggap na niya si Kristo? Totoo ba tagalangit na siya? Totoo ba binago na siya ng Panginoon? Tingnan ko nga. Kapatid, tinitignan ng tao kung ano tayo. Amen? Kapag nalaman natin, meron ditong bagong dating. No? Merkano. Inaalam natin. Inaalam natin. Gusto natin makausap. Di po ba? O, tinitingnan nga natin, nakamatsyag tayo sa kanya. Ano kaya kaugalian ng mga Amerikano? Ano kaya kaugalian ng mga Hapon? Ano kaya ugali nila? Di ba tinitingnan natin? Kapatid, ganun din sa atin. Sinasabi natin, mayroon tayong dual citizenship, citizen tayo ng heaven. Kapatid, tinitignan ng tao kung totoo ngang tagalangit tayo. Taas ang kabay na ngayon ng tagalangit. Ayun. Tinitignan. Amen? Sabi, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Kapatid, bago ka na ba? O, kung bago na, nire-representa mo ang Panginoon. Kasi ang Diyos laging binabago ang taong kumilala sa Kanya. Nagiging lalo tayong kawangis ng Panginoon. Habang tumatagal yung relasyon natin sa Panginoon, bilang tatay natin siya, tayo'y Kanyang anak. Habang tumatagal yung pagtanggap na yon, dapat tumitibay yung pagiging ugali ni Kristo sa bawat isa sa atin. Nakikita yun ng tao. Kapatid, kawangis ka na ba ni Kristo? Kahawig na ba ng ugali ni Kristo ang ugali natin? Mahirap yan, pastor. Hindi mahirap yan. Kapag nananahan si Kristo sa puso mo, si Kristo mismo ang babago sa buhay natin. Hindi natin kayang bumago ng buhay natin. Hindi nga natin kayang kontrolin ang buhay natin eh. Pero ang Diyos kayang-kayang kontrolin ang ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung saganang atin, hindi natin kayang kontrolin ang ating mga buhay. Dila nga natin, hindi natin makontrol eh. Tama po ba? Hindi natin kaya makontrol ang dila natin, ang isip natin. Pero mayroong Diyos na babago sa buhay natin. Mayroong isang Diyos na babago sa ating mga kaisipan at sa ating mga dila na lumalabas diyan kung ano-ano. Kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero salamat, mayroong Diyos na bumabago ng ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Binago ka na ng Panginoon. Bago ka na, maniwala ka. Wag kang mag-isip ng kung ano-ano pa. Isipin mo, nang tinanggap mo si Kristo, babaguhin ka niya. Dahil yun ang gagawin talaga ni Kristo. Kung tunay kang nakipag-isa, gagawin ka ng Diyos na tagalangit. Kasi dun yung inihanda niya para sa atin eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon, ihahanda kita ng matitiran sa Aliala Alabang. Ihahanda kita ng matitiran sa Dasmariñas. Hindi. Sinabi ng Panginoon, ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitiran. Saan yun? Sa langit. Sa langit. Kaya dapat ang pupunta sa langit, ugaling makalangit. Kaya bago tayo pumanik sa langit, binabago ng Diyos ang pag-uugali natin. Amen? Upang maging akma, mamuhay doon sa langit. Dahil ang bayan na langit, lugar ng mga ng mga banal. Ng mga banal. Kaya ang Diyos patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, magala ka. Bakit patuloy na binabago at gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen?
Ang bagong buhay na ito na nakamit ni Pablo, ang sabi doon, at lahat ng sumampalataya kay Jesus ang patunay na tayo ay mga tagalangit na. Yun pala ang patunay, yung buhay na binago ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, ano ang reaksyon natin kapag umiinit ang ulo natin? Alam ko, lahat tayo guilty dyan. Tama? Yung bang, nagaganyan ka, nakikinig ka pa ng papuri sa papuring awit. Tapos biglang ininis ka ng anak mo o ng apo mo. Di ba? Bigla lalabas yung dating ikaw, ano ba yung buhay na? Kaya lang maganda dito, hindi na nananatili doon. Agad-agad nararamdaman mo yung mali eh. Mali yung naging reaksyon ko. Panginoon, sorry po. Kung nakasigaw po ako, sorry po, Panginoon. Kung nakapagsalita ako ng hindi maganda, Panginoon, sorry po. Di ba dati hindi naman natin nararamdaman yung feeling sorry? Di ba? Hindi natin nararamdaman yun. Mano kung manikas ka, kung nakapagsalita ako sa'yo ng hindi maganda, mano? Hindi natin nararamdaman yun. Pero ngayon, naging citizen tayo ng heaven. Kapatid, kapag nagkasala, agad-agad nararamdaman mo, feeling sorry. Sorry po, Lord. Nagkamali ako. Di po ba? Nakita niyo yung pagkakaiba dati? Okay lang. Ngayon, hindi na okay. Hindi na okay magkasala. Hindi na okay makapanakit ng salita. Tama? Hindi na okay. Kasi nga, ang buhay daw, ang pagsampalataya natin kay Jesus, ang patunay na tayo ay mga tagalangit. At kasunod ng pagtanggap at pananampalataya kay Kristo, kailangan nating maging mga kinatawan. Sinabi ko nga kanina, ambassador ni Kristo sa daigdig na ito. Ang sabi ng 2 Korinto 5:20, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Sino nagsasalita dito? Si Pablo. Kanino? Sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo. Kapatid, sino daw ang sugo ni Kristo? Si Pablo. Kanino? Sa mga tao. Kanino? Sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin. Hindi sinabi doon, ang Diyos ang nagsasalita. Ang sabi, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Ano yung pinamamanhik? Ano yung dapat nating irepresenta sa tao? Ano yung dapat sabihin natin sa tao? Ang sabi doon, makipagkasundo kayo sa Diyos. Bilang ambassador ng ating Panginoon, dapat daladala ng mga mananampalataya yung salitang pakikipagkasundo sa Diyos. Kasi ang tao naging kaaway ng Diyos nang magkasala. At ang tao kapag patuloy na nagkakasala, kaaway ng Diyos. Kaaway ng Diyos. O sino ngayon ang magsasabi para sa tao na wala pa kay Kristo na makipagkasundo sa Diyos? Ikaw, kapatid. Tayo. Tayo ang magsasabi sa tao na makipagkasundo tayo sa Diyos. Kapatid, kung may gagawa nun, ikaw yun, ako yun, tayong lahat ng mga sumampalataya kay Kristo. Tayong nagsasabi na tayo ay tagalangit, tayo ang magsasabi sa tao na makipagkasundo tayo sa Diyos. Malinaw na? Lumilinaw ba yung responsibilidad natin bilang tagalangit? Kapatid, hindi lang dadalo ka sa church. Kasama ito. Hindi lang pupunta sa church. Dapat inirepresenta natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay at kasama doon yung pagsasalita. Napaka-importante sa isang nagsasalita, totoo kang kawangis ni Kristo. Paano kang magsasabi ng makipagkasundo ka sa Diyos kung ikaw mismo hindi ka nakikipagkasundo sa Diyos?
Hindi mo maibibigay ang wala ka. Kapatid, kung wala ka kay Kristo, paano mong irerepresenta si Kristo? Paano mo sasabihin sa tao, makipagkasundo tayo sa Panginoon kung tayo mismo hindi tayo nakikipagkasundo sa Diyos? Napaka-importante, bilang ambassador ni Kristo, tayo mismo, alam natin sa sarili natin, tayo ay mga taong binago ni Kristo. Para mayroon tayong lakas ng loob sabihin sa tao, makipagkasundo ka sa Diyos at babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kasi yan ang problema ng maraming tao. Pastor, bakit ganun? Ang dami ko namang kayamanan pero ang lungkot-lungkot ko. Kala nyo ba mahirap lang ang malungkot? Maging taong mayaman, malungkot? Ay, mabuti pa siya, pastor. Ang gaganda ng kotse niya. 5. Kapag coding, yung isang gagamitin. Nakarinig na kayo ng taong mayaman na malungkot ang buhay? Kapatid, hindi lang mahirap ang malungkot ang buhay. Kapag hindi mo kilala si Kristo, malungkot ang buhay mo, mayaman ka o mahirap ka, malungkot ang buhay mo. Bakit? Hindi mo kilala si Kristo, ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kagalakan. Mali pang makilala ng tao ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kagalakan, kapatid, anumang yaman mayroon ka, hindi mo mararamdaman yung tunay na kagalakan at kapayapaan. Hallelujah! Salamat na lang, nakilala natin ang Panginoon. Ngayon, kung nakilala natin ang Panginoon, anong sarap nung nakilala natin ang Panginoon? Ano yung naramdaman mo na yan? Kapatid, mayroon mga kaibigan ka na nag-iintay sa iyo. Sabihin mo kung ano yung kagalakan ng dinulot ng matanggap mo si Kristo. Nag-iintay lang sila. Kamag-anak mo, kapatid mo, pinsan mo, nag-iintay lang ng ano? Sabihin mo sa kanya, yung Word of God, yung salita ng Panginoon, yung nagre-representa sa Diyos. Sino yun? Alin yun? Salita ng Panginoon. Una, buhay dapat sa buhay ng bawat isa sa atin at lumalabas dito salita ng Panginoon. Sabi ni Pablo, namamanik ako sa inyo, parang ang Diyos na. No, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo. Sa pamamagitan nito, makipagkasundo kayo sa Diyos. Kapatid, malinaw na kung ano ang tungkulin natin. Sasabihin natin sa tao ang pakikipagkasundo sa Diyos. Amen? Pag may nalulungkot, alam natin kung ano sasabihin natin, makipagkasundo ka sa Diyos at bibigay ng Diyos ang tunay na kagalakan. Tunay na kapayapaan, ibibigay ng Panginoon. Amen? Yun lang. Yun lang sasabihin natin, makipagkasundo ka sa Diyos at ibibigay ng Diyos yung tunay na kapayapaan, kagalakang hinahanap mo. Kapatid, ngayong araw na ito, nadarama mo ba yung tunay na kapayapaan at kagalakan? Kapag hindi mo yan nararamdaman, may question sa pananampalataya mo sa Panginoon. May question. Baka naman kailangan nating makipagkasundo muli sa Diyos. Baka tayo malayo sa Diyos. Amen? Amen. At ang role daw na ito, ang magtutulak sa bawat isa sa atin na manawagan sa iba pang mga tao na makipagkasundo sa Diyos. Yun daw yung role natin, makipagkasundo sa Diyos. Ano pa? Kinakailangan tayong mamuhay sa daigdig na ito na ang ating buhay ay nakapagbibigay ng kaluguran at maitaas daw natin ang hari na si Jesus. No? Bilang citizen ng heaven. Ano daw ang kailangan? Kailangan tayong mamuhay sa daigdig na ito. Na ang ating buhay ay nakapagbibigay ng kaluguran sa hari. Kanina binabanggit ko sa tao. Dapat nagiging buhay kang patotoo. Kapatid, dapat ang buhay natin nakapagbibigay lugod sa Panginoon bilang citizen ka ng langit. Dapat pag nakita ka ng Panginoon, nalulugod siya sa iyo.
Ay, ang anak kong ito, tunay nga, nakalulugod siya sa aking harapan. Ginagawa niya yung tama, ginagawa niya yung bagay na ito ng may kabanalan. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagkukunwari. Ang buti-buti ng anak kong ito, nalulugod ang Diyos. Kasi pwedeng laman tayo ng simbahan, pero ang laman ng puso natin, hindi nakapagbibigay ng lugod sa Diyos, alam ng Diyos yun. Sa tao, makapagpapanggap tayo. Pero sa Diyos, hindi tayo makapagpapanggap. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Kaya't siguraduhin ng mga mamamayan sa langit, kayo yun, ako yun, kapatid, tayo yun, na ang buhay natin ay nakapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Araw-araw, minuminuto, oras-oras, dapat yung buhay natin nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Na itataas natin ng ating Panginoon. Hindi natin na itataas ang ating sarili. Sino yung ating itinataas? Christ ambassador ka. Sino yung nire-representa mo? Ang Diyos. So, ang Diyos ang itataas mo. Si Kristo ang itataas natin. Amen? At bukod doon, dapat tayo ay nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hindi tayo nagbibigay ng lungkot. Hindi tayo nagbibigay ng pasakit pang muli sa puso ng Panginoon. Tong anak ko nang ito, binigyan ko na ng buhay na walang hanggan, pero namumuhay pa rin sa dating buhay. Nalulungkot ang Diyos. Parang ayaw mong maging tagalangit. Dapat ang buhay ng mga tagalangit nagbibigay ng kaluguran sa hari sa langit. Sino yun? Si Jesus. Kapatid, nagbibigay ba ng kaluguran sa langit sa ating Panginoon ang buhay mo? Ang sabi ng Mateo 5:16, gayon din naman, dapat niyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin ang inyong amaang nasa langit. So para malugod ang Diyos, ang hari sa buhay ng mga tagalangit, ang sabi doon, dapat pagliwanagin natin ang ating mga ilaw. Kapatid, nag-iilaw ka pa ba? Nagliliwanag ka pa ba? Sino nakakita ng buwan? Hindi nyo nakikita ang buwan. Sa ilalim ng puting ilaw. Nakita nyo ba ang buwan? Maliwanag ba? Maliwanag? Amen. Pero nyo ba ang buwan ay walang tunay na ilaw? Wala siyang tunay na ilaw. Kinukuha niya ang liwanag niya, kaya siya nagliliwanag, maging ang mga bituin sa araw. Yung sinag ng araw. Yung araw ang tunay na nagbibigay ng ilaw. Nagre-reflect saan? Sa buwan at mga bituin. Mga kapatid, ganun din tayong mga mananampalataya. Wala tayong tunay na ilaw. Kung malayo ka sa Panginoon, hindi ka mag-iilaw. Kung ang buwan malayo sa Panginoon, kita ninyo, buong buwan. Ano tawag doon? Full moon. Full moon. Tapos nagiging half moon, quarter moon. Tapos minsan wala. Nakita nyo na yung minsan wala. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Kapag natatakban ng kasalanan, nawawala yung ilaw ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi nga wala naman tayong tunay na ilaw. Kumukuha lang tayo ng liwanag. Saan? Sa Panginoon. Tulad ng buwan at ng mga bituin, kumukuha lang rin ng liwanag. Kanino? Sa araw. Kapatid, hindi ka mag-iilaw kung malayo ka sa Panginoon. Ang sabi dito, pagliwanagin mo ang iyong ilaw sa harapan ng tao. Paano magliliwanag ang ating mga ilawan? Kailangan nating lumapit dun sa pinanggagalingan ng ilaw para manatili tayong nag-iilaw, nagliliwanag. Kapag malayo ka,
dun sa source, dun sa pinanggagalingan ng tulay na liwanag, kapatid, madilim. Nagdidilim ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang sabi ni Mateo, gayunin naman, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ninyo ng tao. Ibig sabihin nun, lalo ka pang lumapit sa Panginoon. Para magliwanag, patuloy na magliwanag ang ating mga ilaw, lalo kang lumapit dun sa Diyos na nag-iilaw, nagliliwanag. Amen? Naunawaan niyo po ba? Kailangan natin lalong lumapit sa pinanggagalingan ng ilaw. Para mapaliwanag natin ang ating ilaw sa harapan ng tao. Ano ang nakikita pag nagliliwanag tayo? Kapag malapit tayo sa Panginoon, ang sabi doon, makikita yung mabubuting gawa. Kasi habang lumalapit ka sa Panginoon, tinatanggal ng Panginoon yung hindi magagandang gawa. Ang lumalabas yung mga mabubuting gawa. At kapag nakikita, expose ka, malapit ka dun sa pinanggagalingan ng liwanag, nakikita yung gawa ng Diyos sa buhay mo. At kapag nakita ng tao ang gawa ng Diyos sa buhay mo, sino ang luluwalhatiin? Ikaw ba? Tayo ba? Hindi, ang naluluwalhati ay ang Diyos. Kapag mayroong isang taong nabago ang buhay, sino ang naluluwalhati? Yung bang taong yon? Hindi, ang Diyos. Napakinggan nyo na yung patotoo ni Dolphy Jr.? Sino ang naluwalhati? Siya ba? Hindi siya, ang Diyos. Sabi nga niya, hindi ko kayang mabago ang buhay ko. Pero salamat na lang mayroon Diyos na bumago ng kanyang buhay. Amen. Ang daming patotoo. Kailangan pa ba patotoo ng mga artista? Di ba yung buhay mo lamang patotoo na? Kung tunay kang tagalangit, kapatid, dapat nakikita ng tao ang mabubuting gawa. Kanino? Sa mga tagalangit. Taas ang kamay ng mga tagalangit. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dapat nakikita sa iyo ang mabuting gawa. Tama ba? Kapatid, kapag hindi nakikita ang mabuting gawa, hindi ka tagalangit. Realidad yun. Di po ba? Kasi hindi nagmamanifest sa iyo yung buhay ni Kristo. So hindi ka tagalangit. Hindi mo tinanggap si Kristo. Tama? Pastor, nasa church naman siya. Dalo naman siya ng dalo. O nga. Kasama yung pagdalo, kaya lang kailangan, kasama sa pagdalo, yung pagbabagong buhay. Kasi doon nakikita ng tao. Amen? Doon nakikita ng tao. Ang alin? Tunay nga, tagalangit na yan. Tagalangit na yan. Kapatid, irepresenta natin ang ating Panginoon. Ako ay isang Christ ambassador. Kinatawan ni Kristo sa daigdig na ito. Grabe, no? Ambassador ka. Ambassador tayo ni Jesus. Alam niyo ba pag lumalabas na ambassador? Dito, alam ba, sa Philippines, tapos yung mga ambassador ng Amerika, ambassador ng ganitong bansa, pag lumalabas yan, may escort yan. May escort yan. Kapatid, ikaw, may escort? May escort ka. May escort tayo. Paglabas mo at nire-representa mo ang Panginoon, kasama mo ang banal na Espiritu. Escort natin siya? Hindi. Kasama natin siya. Nauuna na ang Diyos sa iyo. Kada pag nire-representa mo siya, nauuna na ang Diyos sa iyo. Kaya nagugulat ka, pagdating mo doon sa taong gusto mong baginan ng salita ng Panginoon, tinatanggap niya agad ang Panginoon. Bakit? Kasi nauna na ang Diyos sa iyo. Amen? Kapatid, nauna na ang Diyos. Kapag labas mo ng bahay, may escort ka.
mamimili ka, may escort ka. Pinababantayan tayo ng Panginoon sa kanyang mga anghel. Wow! Diba? May bantay ka ba, kapatid? May bantay. Bakit? Christ Ambassador. Kinatawan ni Kristo. So, kung kinatawan ni Kristo, anong gagawin dun sa kinatawan ni Kristo? Iingatan ka ng Panginoon. Amen? Iingatan tayo ng Panginoon. Yun siya. Ang sabi ng Pilipos 2:15 hanggang 16, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Tingnan ninyo yun. Tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Kailan nagaganap yun? Kapag mayroong malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Nagniningning ka, kapatid. Na sinabi ko nga, ang mga bituin, wala namang tunay na ilaw. Kanino siya kumukuha ng liwanag? Sa araw. Tayo, mga kapatid, wala tayong tunay na ilaw. Kumukuha tayo ng liwanag sa ating Panginoon. Siya ang tunay na ilaw. Amen? Hallelujah. Ang sabi, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Verse 16, samantalang hinahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan, ang kaligtasang pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Sino nagsasabi noon? Si Pablo. Sinasabi niya sa mga taga-Pilipos. Ano yun? Sabi niya, hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Bakit? Kasi nasiguro niya, ang mga mananampalataya si Pilipos, nagniningning tulad ng ng isang tala. Nagliliwanag. Kapatid, napaka-importante na magliwanag ang buhay natin. Amen? Aandap-andap na ba ang liwanag mo, kapatid? Aandap-andap na ba? Dito sa mundong ito, minsan nagba-brown out. Aandap-andap. Kapatid, tulad rin ba tayo ng Christmas light? On-off, on-off. Patay sindi. Kumukuti-kutita, bumubusi-busi na. Ang Kristiyano, tunay at totoo, hindi Christmas light na patay sindi ang kanyang ilaw. Ang tunay na Kristiyano, nagliliwanag. Amen? Nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. At ang liwanag na yan nanggagaling sa ating Panginoon. Kapatid, nagliliwanag ka pa ba? Amen? Alam nyo na kung ano ang responsibilidad bilang isang citizen sa heaven. Amen? Dapat alam natin yun. Tagalangit ka eh. Ngayon, kung hindi nyo pa alam at kulang pa, magtanong kayo sa expert. Hindi ako yun. Hindi kayo lumapit kay pastor, hindi kayo magtanong kay pastor at sasagot si pastor. Hindi. Magtanong kayo sa expert. Sino yun? Si Jesus. Tanungin natin ang expert, ang ating Panginoon, at sasagot siya sa pamamagitan ng salita niya. Purihin ang Diyos. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen? Kung kulang pa, kapatid, tanungin mo ang expert, si Jesus. Panginoon, paano pa akong makapagbibigay kaluguran? Panginoon, paano pa akong magiging tagalangit? Amen? Ang citizen of heaven ay madaling makilala sa pamamagitan ito ng malinis
at matuwid na pamumuhay sa harapan ng mga taong hindi pa tinatanggap si Kristo. Hallelujah. Madali palang malaman. Madaling malaman. Ano yun? Kung ikaw ay tagalangit, sabi doon, makikilala ito sa pamamagitan ng malinis at matuwid na pamumuhay. Ano daw? Malinis at matuwid na pamumuhay. Kapatid, mahirap bang gawin ang malinis at matuwid na pamumuhay? Mahirap yan kung malayo ka kay Kristo. Pero habang lumalapit ka kay Kristo, kapatid, ang buhay mo nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Taas ang kamay ng mga tagalangit. Alam nyo na ngayon ang responsibilidad nyo bilang mga tagalangit. Kapatid, kinatawang ka ni Kristo, kaya't wala kang dapat yung shame, ano sa Tagalog yung shame? Ikaya, wala kang dapat ikaya, ipagmapuri mo. Kung mayroon kang dapat ipagmapuri, yung ikaw na binago ni Kristo. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil tagalangit na tayo. Amen? Kapatid, yan si Jesus. Hindi China visa ang binigay niya sa iyo. Hindi US visa ang binigay niya sa mga tagalangit. Hindi passport lang. Na pagka pumunta ka sa immigration, madidinay ka. O meron naman, A to A. Alam niyo A to A? Airport to airport. Balik. Kay Jesus, walang A to A. Walang airport to airport. Kapag tinanggap mo si Jesus, sigurado, approve. Alin, yung pagiging citizen mo sa heaven. Tatatakan na agad. Citizen sa heaven. Ano ang tatak? Ang dugo mismo ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah! Praise the Lord! Magalak ka, kapatid. Bakit? Mayroon tatak ang mga mananampalataya, may pahid ng dugo ni Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Amen po? O, lahat ng tagalangit, purihin nyo na ang Panginoon. Tagalangit kayo. Amen? Paglabas nyo dyan, mahihiya kayo? Mahihiya tayo? Hindi. Dapat natin pagmalaki na ako ay tagalangit. Kahit sabihin pa nilang sira ulo mo, basta alam mo sa sarili mo, tagalangit ako. Ako'y manlalakbay lamang sa daigdig na ito. Amen? Kapatid, excited na kayong pumunta sa langit? Taas ang kamay ng gustong pumunta na sa langit. Ayaw nyo? Kala ko excited kayo. Purihin natin ang Panginoon dahil ang Diyos mayroong nilaan na lugar para sa atin. At sigurado, kapatid, tagalangit ka na. Amen? Tayo po'y tumayo. Purihin natin ang ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Next week, Pasko na. No? Pasko na. Yung Pasko, yun yung kaya dumating si Jesus para tayo maging citizen of heaven. Di ba? Kung di dumating si Jesus, taga saan ka? Di ba? Buti na lang dumating si Jesus. Buti na lang pinanganak ang Panginoon. Ipasalamat natin sa Panginoon yun. Excited ba kayo sa Pasko? Anong matatanggap ninyo? Anong regalo? Hindi kasya? Hindi maganda? Di ba? Kapatid, excited tayo sa Pasko dahil sinilang ang tagapagligtas. Sinilang siya. At dahil sa pagsilang ng tagapagligtas, namatay siya para sa atin, natubos ang ating mga kasalanan. At pag tinanggap mo si Kristo, papasok siya sa iyo, babaguhin niya ang buhay mo, at bibigyan ka na niya ng permanenteng tahanan. Yung inihanda niya sa langit na bayan. Sabi doon ay maraming silid at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan
At kapag handa na ako'y muling babalik, sabi ng Panginoon, kukunin ko kayo upang kung saan ako naroroon, dumuon din naman kayo. Amen. Thank you, Lord. Dahil may inihanda kang tunay na tahanan. Hindi dito ang tunay naming tahanan. Ang tunay naming tahanan, yung inihanda mong lugar, Panginoon, para sa amin. Sa mga taong kumilala, tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yon, O Diyos, may inihanda ka, Panginoon, sa mga taong ito. Mismong tahanan mo, Panginoon. O Diyos, salamat po. At lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, kami, Panginoon, ay mga kinatawan mo, na dapat ang kinatawan mo, Panginoon, ay nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo, dun sa hari, ikaw, Panginoon. Na ang buhay namin nakapagbibigay lugod sa iyo, nakangingiti, nakapagbibigay ngiti sa iyo, Panginoon. Nagagala ka, Panginoon. Hindi nagbibigay lungkot, kundi ngiti, Panginoon. Nagagala ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, habang kami naglalakbay sa daigdig na ito, Panginoon, puno ng dusa, lungkot, hirap, pagkapagod. Panginoon, kailangan namin ng kapahingahan. Napapagod po kami sa aming paglalakbay sa daigdig na ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapahingahan habang kami, Panginoon, ay nag-iintay sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Kapahingahan ang aming mga pisikal na katawan, Panginoon. Kapahingahan, Panginoon, sa aming mga isip, Panginoon. Kung ano-anong pumapasok sa aming kaisipan, Panginoon. Nakakaisip, Panginoon, ng mga bagay na hindi tama, Panginoon. Magpakamatay, magpatiwakal, Panginoon. Lord, alisin mo sa aming mga kaisipan ang bagay na ito, Panginoon. At alisin mo rin ang hindi namin pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lagi ilagay namin sa puso namin, Panginoon, yung pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan sa aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Habang narito pa kami sa daigdig na ito, Panginoon. O Diyos, kapahingahan, Panginoon. Kapahingahan, O Diyos. Kapayapaan ng aming mga kaisipan. Salamat po, Panginoon. O Diyos, lagi mong ilagay sa puso namin, kami hindi na taga rito, Panginoon. Hindi kami taga rito. Ang tunay naming tahanan, diyan sa inihanda mong lugar sa amin, Panginoon. Kaya panatiliin namin, Panginoon, yung ugali bilang taong makalangit, Panginoon. Hindi na taong makalupa, Panginoon. Makamundo, Panginoon. Kundi ang ikagalak namin, Panginoon, ay ang mga bagay na panglangit, Panginoon. Salamat, O Diyos, ang mga matang ito, hindi na nakatanaw, Panginoon, sa mga bagay na narito lamang sa daigdig na ito, kundi itinatanaw na namin, Panginoon, dapat, Panginoon, ang aming mga mata, Panginoon, doon sa paparating, doon sa pinakamabuti, Panginoon, yung inihanda mo para sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos. O Diyos, habang kami naglalakbay sa daigdig na ito, may mga pagsubok, sakit ng kalooban, hinanakit, Panginoon, karamdaman, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa aming paglalakbay sa daigdig na ito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, matagpuan mo ang bawat isa sa amin na kami nagtatapat, Panginoon, abang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.